Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malawakan at mapaminsalang baha ang dinulot ng bagyong Tino matapos ang 5 beses nitong paglandfall. Partikular na napuruhan ang Visayas. Sa Cebu, maraming residente ang kinailangang saklolohan sa mga bubong o second floor. Ang ilan, napaiyak na lamang sa takot. Sa isang bahagi ng Talisay City, tinangay ang maraming bahay malapit sa umapaw na ilog. Kabi-kabila rin ang kinasang rescue operations. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod ng magdamag na ulan, nagising na lang ang mga taga Villa del Rio 1 sa barangay Bakayan, Cebu City na halos kalahati na lang ng kanilang bahay ang makikita. Ang mga sasakyan, tila laruang nagpalutang-lutang sa taas ng baha. Sa iba pang kuha ng used cooper, may mga sasakyan ng tuluyang nalubog sa tubig o di kaya'y nagpatong-patong matapos anurin. May mga residente ring tila basang sisiw na naghihintay ma-rescue sa bubong. Nagpasaklolo naman ang ilang taga Sitio Galaxy sa barangay Danglag sa bayan ng Konsolasyon. Sa National Highway ng lungsod, hanggang baywang ang kulay tsokolating baha kaya walang makadaang sasakyan. Hindi makapunta kong emergency. Pwede please guys, tabangin. Napaiyak naman sa takot ang residenteng ito ng Villa Azalea sa barangay Kotkot sa bayan ng Liloan dahil sa taas ng baha. Lubog na ang unang palapag ng mga bahay at nagsilutangan na rin ang mga sasakyan. Marami sa mga residente binalot sa trapal ang mga sarili habang naghihintay ng rescue. Lubog din sa baha ang bahaging ito ng barangay Hubay sa Liloan. Sinagip ng Red Cross ang mga stranded sa ikatlong palapag ng isang bahay. Nirespondihan din ang isang buntis na dinala sa ospital. Pati ilang senior, PWD at alagang hayop. Sa Sitio Tigbao sa barangay Talamban, na-recover ng BFP ang labi ng isang lalaking tinangay umano ng ilog. Umapaw rin ang ilog sa Dumlog sa bayan ng Talisay kaya nalubog ang maraming bahay sa San Pio Village. Sa taas ng tubig, napilitan ng ilang residente na manatili na lang sa ikalawang palapag ng kani-kanilang bahay. May mga residenteng kinailangang saklolohan. Kasunod naman ang pag-apaw ng Mananga River, ganito ang tumambad sa mga opisyal na nag-inspeksyon doon. Mga sirang bahay na di na mapapakinabangan. Nailikas naman ang mga residente bago pa tumama ang bagyo. Calling, Cebu City. Binaharin ang barangay Tabok sa Mandaue City. Sa bahay na ito sa barangay Umapad, maraming gamit ang nasira matapos malubog sa baha. Sa Silago, Southern Leyte, kung saan unang naglandfall ang bagyong Tino, saktong alas 12 ng madaling araw kanina, ganito ang tumambad sa mga residente. Mga nawasak na bahay at nagbagsak ang puno at poste. Nagsagawa na ng clearing operation sa mga otoridad pero inaalam pa ang lawak ng pinsala roon at bilang ng mga apektadong pamilya. Sunod namang naglandfall ang bagyong Tino sa Bourbon, Cebu, pasado alas 5 kanina, bago ito tumama sa Sagay City, Negros Occidental. Sa Barangay Crossing, Magalyon, sa bayan ng Moises Padilla, halos bubong na lang ang nakita sa taas ng baha. Ang ilang residente tuloy nagsiakyata na sa bubong. Pinalubog din ng bagyo ang La Libertad sa Negros Oriental. Ang mga residenteng kailangan lumabas, no choice kundi lumusong sa baha. Naabot na sa... Oh my God, Ginoo ko. Naabot na sa... Sa Gihungan City, halos umapaw na ang dike sa lakas na ragasan ng tubig. Ginoo ko, my gosh. Abot dibdib pa ang baha sa ilang bahagi ng lungsod kaya isa-isang sinagip at inilipat ang mga alagang hayop. Ipasalo sa bintana, kaya luwi ka na itik. Binahari ng kalsadang ito sa Dumaguete City. Wala namang naitalang malaking pinsala sa lalawigan ng Bohol. Pero kinumpirma ng PDRRMO na may nasawing barangay tanod doon matapos tamaan ng bubagsak na puno. Dahil sa bagyo, daang-daang pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers sa Aklan. Karamihan sa kanila ay nakatira malapit sa Aklan River at mga bahaing lugar. Nagsagawa na rin doon ng emergency power shutdown. Naramdaman din ang malakas na hangin at ulan sa Legazpi City.
at Pamplona, Camarines Sur, kung saan halos mag-zero visibility na sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.